Kamusta mga mahal kong Cancer? Handa ka na bang makinig sa mensahe ng universe para sa iyo ngayong buwan ng May 2025? Para sa videong ito, kayo naman ang may kakayahang mamili ng isang card upang malaman ang inyong buwan ng gabay mula sa universe tungkol sa aspeto ng iyong love life, kalusugan at kaperahan. Sama-sama nating hanapin ang bukas na inilaan para sa iyo. Para sa inyong kalinawan, mga mahal na viewers, ang mga barahang gagamitin upang iyong pagpilian ay maingat na isinagawa at napili sa totoong buhay. Kaya naman nasa inyong kamay na lamang ang magiging sagot sa inyong buwanang kapalaran sa pamamagitan ng pagpili ng isang baraha. Bago ka pumili ng baraha, huminga ka muna ng malalim. I-relax ang iyong isipan at damdamin. I-focus ang atensyon mo sa tanong, intensyon o bagay na gusto mong malinawan. Tandaan, hindi panghuhula ang tarot. Isa itong paraan ng universe upang mas makilala mo ang iyong sarili at ang daang tinatahak mo. Bago yan, maglaan muna tayo ng maiksing dasal bago ka pumili ng iyong baraha. Universe, gabayan mo kami sa pagpili ng baraha ngayon. Ipaabot mo sana ang tamang mensahe ang kailangan naming marinig sa oras na ito. Buksan ang aming mga puso at isip para sa liwanag, clarity at good vibes. Salamat sa guidance at positive energy. Amen. Para sa iyong love life reading, sa harap mo ay may tatlong baraha, baraha 1, baraha 2, at baraha 3. Piliin mo ang barahang pinakamalakas pumukaw ng iyong atensyon at gamit ang iyong intuition. Ang tamang mensahe ay palaging makakarating sa tamang oras. Magbibigay lamang ako ng 10 segundo upang makapili ng iyong ninanais na baraha. Mula sa puntong ito ay marahil nakapili ka na ng iyong kapalaran ngayong buwan. Tara, simulan na natin ang iyong reading. Para sa mga pumili ng card number 1, ang iyong napili ay 3 of Wands. Para sa ating mga minamahal na Cancer, ang 3 of Wands bilang love reading ngayong Mayo 2025 ay nagbibigay ng positibong pananaw at pag-asa sa pag-ibig. Pero may mga temang paghihintay, pagtanaw sa hinaharap at pagpapalawak ng koneksyon. Para sa mga Cancer babies ngayong Mayo, ang love life mo ay parang airport. May arrivals, departures at delays. Ang 3 of Wands ang bida at ang sabi niya, handa na ako. Pero teka, ready ka na ba Cancer? Kung single ka, ngayong buwan, maaaring may mga opportunities sa pag-ibig na nagmumula sa malayo. Maaaring online connections, long-distance prospects, o bagong person na may ibang background. Parang may nag-like sa'yo sa romantic app na taga-ibang bansa, no? O baka naman may kachat kang malayo pero napapalapit na sa puso? Ang 3 of Wands ay nagsasabing handa ka nang buksan ang puso mo sa mas malawak na mundo. Ngunit may bahagi pa ng iyong sarili na nagmamasid at nag-aalangan. Pero the universe says, go lang ng go. Pero huwag agad magpa-reserve ng wedding venue sa Okada, ha? Kung may napaparamdam, kahit mukhang galing sa ibang planeta, huwag agad i-block. Malay mo, siya na pala ang long-distance jackpot mo Cancer. Kung in a relationship ka, ang 3 of Wands ay nagpapahiwatig na kayo ng partner mo ay maaaring nagpaplanong mag-level up ng relasyon tulad ng paglipat at pagbuo ng pamilya. Pag-usapan ang long-term plans ng open at tapat. Huwag matakot magplano kahit hindi pa sigurado ang lahat. Kung may conflict o hiwalayan, ang 3 of Wands ay nagpapakita ng emotional o physical na distansya. Ipinapahiwatig nito na oras muna para mag-reflect at mag-focus sa sarili bago magdesisyon kung babalik o tuluyan ang tatapusin ang relasyon. Hindi ito senyales ng mabilisang pagkakabalikan, kundi ng paghihintay at personal na pag-unlad. Sa kabuuan, ang pag-ibig para sa Cancer ngayong Mayo ay puno ng potensyal kahit hindi pa ganap na umiinit. Huwag mainip. Habang hinihintay mo ang sagot, commitment o koneksyon, lumalawak din ang kakayahan mong magmahal. Para sa mga pumili ng card number 2, ang iyong napili ay ang Queen of Swords. Para sa ating mga minamahal na Cancer ngayong May 2025, ang mensahe ng Queen of Swords sa love reading ay malalim at puno ng pagkaunawa.
Ang Queen of Swords ay isang sagisag ng katalinuhan, katotohanan at emosyonal na kalinawan. Isang paalala na sa kabila ng damdamin, ang lohikal at malinaw na komunikasyon ang dapat pairalin. Para sa mga single, ngayong May, ang buwan na ito ay nagbibigay sa iyo ng mas malinaw na pananaw sa kung ano talaga ang gusto mo sa isang relasyon. Maaaring dati ay pinairal mo ang damdamin, ngunit ngayon, mas ginagamit mo na ang isip. Ang Queen of Swords ay nagsasabing huwag kang matakot maging tapat sa iyong sarili. Huwag kang mahiyang mag-set ng pamantayan. May makikilala ka, yes. Pero bago ka kiligin, anumin mo muna, align ba siya sa values ko o pogi points lang? Isip over kilig this month, dear Cancer. Para sa may mga karelasyon, ang buwan na ito ay maaaring magdala ng mahahalagang usapan. Ang Queen of Swords ay naghihikayat ng open and honest communication. Kung may mga bagay na matagal mo nang kinikimkim, panahon na para ilabas ito. Pero gawin ito sa paraang matalino at may respeto. Pero huwag din biglang boom, prangka. Remember, honesty plus empathy equals healthy convo. Pwede kang maging straightforward nang hindi nagmumukhang seminar speaker sa sobrang seryoso. Maaaring ikaw ang magbigay linaw sa isang gusot o tensyon o ikaw ang magtakda ng boundaries para mapanatili ang respeto sa relasyon. Para sa mga hiwalay o may hindi pa saradong relasyon, ang Queen of Swords ay nagsasabing oras na para putulin ang mga ugnayang hindi na makabubuti. Gamitin ang wisdom na nakuha mo mula sa mga nakaraang karanasan. Hindi mo kailangang maging malamig, pero kailangang mong unahin ang iyong mental clarity at emotional well-being. Sabi ng Queen of Swords sa'yo, Cancer, cut it out, hindi ito training ground para sa patience mo. Gamitin ang iyong hard-earned wisdom at emotional boundaries. Minsan, ang closure ay hindi hinihingi, ginagawa. Sa kabuuan, Cancer, ngayong May 2025, speak the truth kahit masakit, pero wag naman OA sa delivery. Alagaan ang sarili by setting healthy boundaries. Pag-isipan ang mga desisyon sa pag-ibig, wag agad padala sa emosyon. Para sa mga pumili ng card number 3, ang iyong napili ay Three of Swords. Ang Three of Swords ay isang tarot card na madalas may malalim na mensahe tungkol sa sakit, talungkutan o emosyonal na pagsubok, lalo na sa usaping pag-ibig. Para sa mga minamahal nating Cancer, ngayong Mayo 2025, ang Three of Swords ay parang eksena sa teleserye. May luha, may kirot, pero may character development sa dulo. Ready ka na ba? Ngayong buwan, maaaring humarap ang mga Cancer sa emosyonal na pagsubok sa kanilang love life. Ang Three of Swords ay nagsasaad ng heartbreak o disappointment. Maaring may lumabas na katotohanan na masakit tanggapin, tulad ng pagtataksil, paglayo ng damdamin, o hindi pagkakaintindihan. May chance na may revelation na mas masakit pa sa huli mong utang. Pwedeng betrayal, ghosting, o simpleng di na ako masaya na linyahan. Pero huwag mag-alala, hindi ito season finale mo. Para sa mga single, maging mapanuri sa mga taong pinapapasok mo sa buhay mo. Maaaring may taong may unfinished business o hindi pa emotionally available. Ingatan ang puso mo na parang cellphone na walang case. May taong papasok na may emotional baggage. Baka ikaw pa ang maging porter. Maging choosy, hindi ka desperate, you're discerning. Huwag matakot sa lungkot. Ito ang susi sa paglago. Sa dulo nito ay mas malinaw mong makikita kung ano ang tunay mong kailangan sa isang relasyon. Para sa may karelasyon, maaring umuspong ang mga dating issue. Ito na ang panahon para harapin ito ng buong katotohanan. Iwasan ang denial. Ang pagtanggap ay unang hakbang sa paghilom o sa muling pagtibay ng samahan. Mga issues na tinabunan mo ng Netflix at fries, babalik sila. Harapin nyo ng totoo. Hindi pwedeng puro okay lang ako kung hindi ka naman talaga okay. Sa kabuuan, ipagluksa ang kailangang iluksa. Hindi kahinaan ang pag-iyak. Ito ay paglilinis ng puso. Umiiyak? Hindi ang kahinaan. Yan ay art performance level. Magtiwala sa proseso ng paghilom. Ang sakit ay pansamantala, pero ang paglago ay panghabang buhay. Magtiwala ka na ang sakit ngayon ay intro lang ng mas bonggang version ng sarili mong romcom. Cancer, hindi ito madali. Pero tandaan, after ng bagyo, mas kinis ang balat. Mas linaw ang damdamin. Go lang. Healing is the new sexy. Tumungo naman tayo sa iyong health reading ngayong buwan. Magbibigay lamang ako ng 10 segundo upang makapili ng iyong ninanais na baraha.
Mula sa puntong ito ay marahil nakapili ka na ng iyong kapalaran ngayong buwan. Tara, simulan na natin ang iyong reading. Para sa mga pumili ng card number 1, ang iyong napili ay Two of Cups. Ang Two of Cups ay karaniwang sagisad ng harmonya, koneksyon at balansing ugnayan sa konteksto ng kalusugan Cancer. Ready ka na bang ma-in-love sa sarili mong well-being? Kasi ang Two of Cups ay parang health collab ng puso at katawan. Kumbaga, love team sila ngayong Mayo. Maaaring may healing na nangyayari sa katawan o emosyon sa pamamagitan ng tulong o suporta mula sa ibang tao. Ang presensya ng isang taong malapit sa iyo, partner, kaibigan, o kapamilya ay nagiging susi sa pagbuti ng iyong kalagayan. May healing na nagaganap at hindi lang yan dahil uminom ka ng salabat kagabi. Maaaring may isang taong espesyal, partner, kaibigan o kasamang mahilig sa chismis na tumutulong sa iyong emotional recovery. So kung may nagpapatawa sa iyo at binibigyan ka ng yakap o milk tea, huwag mo siyang i-scene zone. Ang Mayo ay magandang buwan para hanapin at panatilihin ang balanse sa emosyon at katawan. Iwasan ang sobrang stress, lalo na kung ito'y galing sa relational tensions. Inapaalala ng card na kapag payapa ang loob, mas malusog ang katawan. Balanse is key. Iwasan ang stress overload lalo na kung galing sa drama ng relasyon. Hindi kailangan ng heart-to-heart daily, pero baka kailangan ng less scrolling at more sleeping. Cancer ka, aka ang zodiac sign na may emotional radar na parang wifi, laging nakakaramdam. Bilang isang Cancer, sensitibo ka sa emosyon. Kaya kapag maayos ang relasyon mo sa mga tao sa paligid mo, mas lumalakas din ang iyong mental health. Reminder, sa simbolismo ng cups, elementong tubig, mainam ang pag-inom ng sapat na tubig at pag-aalaga sa puso, pisikal at emosyonal. Drink your tubig, Cancer. Hindi mo pwedeng i-manifest ang hydration. Uminom ka talaga. Also, alagaan ang puso, both the one na nagpapadala ng dugo at yung isa na napapadalas ang hugot. Kung may iniinda, try mo alternative therapies, Reiki, hilot, o kahit usap lang kay ate sa kanto. Minsan kasi ang sagot sa stress ay chika at konting stretching. Sa kabuuan, ngayong Mayo mahal na Cancer, ang health mo ay parang teleserye. Ang daming nangyayari, pero lahat ay konektado sa emosyon. So take care of your body, your heart, and yes, your low-key drama moments. Kasi kapag ikaw ay in harmony, kahit ulan ng chismis ay kayang lampasan. Para naman sa mga pumili ng card number 2, ang iyong napili ay The Empress. Wow! Si The Empress ang bumisida sa reading mo. Siya yung ultimate earth mama ng taro. Mahilig sa plants, comfy clothes, at may healing vibes na parang yakap ng kumot habang umuulan. Ang The Empress ay sumisimbolo ng kaginhawaan, fertility, nourishment, at connection sa kalikasan. Sa health, super good news to. May dalang balita ng physical at emotional glow-up. Nagdadala ito ng mensahe ng healing, physical renewal, at emotional balance. Kung ikaw ay may nararamdamang pagod o may iniindang kondisyon, unti-unti itong gagaan. Kung lately pakiramdam mo parang low-bat ka na, parang cellphone na laging 5%, good news! This month, unti-unti kang magkaka-charge ulit. Payo ni The Empress, iwas puyat, kain ng totoong gulay, hindi gulay na chichiryaha. At mag-nature trip kahit simpleng lakad lang sa kalsada na may tanim na santan. Kung ikaw ay buntis o balak magkaanak, ang The Empress ay napaka-positibong senyales para sa fertility at maternal health. The Empress encourages self-love at emotional nurturing. Maaari ngayong buwan ay mas magiging emotional ka. Medyo drama queen ka this month, and that's okay. Minsan, kailangan mo talagang umiyak habang nakikinig sa sad playlist sa 3 a.m. Hindi ka weak, may pinagdadaanan ka lang. Sabi niya, yakapin mo yan. Mag-journal, magkulay-kulay o sumayaw na parang walang nanunood. Kahit may CCTV sa sala. Reminder lang, Cancer, matulog. Hindi mo kailangang tapusin ang buong Netflix catalog ngayong linggo. Uminom ng tubig, hindi iced coffee lang ang liquid. Maghanap ng reason para tumawa, kahit corny ang joke ni Tito. Tumingin sa paligid at magpasalamat kahit sa simpleng bagay, tulad ng mabagong ulam o makinis mong kilikili. Affirmation for the month. Sa pagyakap ko sa kalikasan, sa sarili kong drama, at sa beauty ng pahinga, ako ay lumalakas, gumagaling, at mas nagiging blooming araw-araw. Para sa mga pumili ng card number 3, ang iyong napili ay Judgment.
Ang card na judgment sa konteksto ng kalusugan para sa Cancer ngayong Mayo 2025 ay nagdadala ng mensahe ng pagbabagong buhay, pagbabalik loob sa sarili, at healing. Cancer, good news. The judgment card has entered the group chat. At ang dalang chika, time for a rebirth, bestie. Kung dati kang team puyat at 3-in-1 coffee bilang almusal, this might be the month na ma-realize mong, wait lang, gusto ko pa palang tumagal sa Earth. Bilang Cancer, sensitibo ka sa emosyon, at ang judgment ay nagsasabi ng emotional release. Maaaring dumaan ka sa inner healing, pagharap sa mga guilt, regrets, o emotional baggage. Positibo ito dahil pinapahiwatig ng card ang pagpapatawad sa sarili at paglipat sa mas positibong mindset. At ang pinakahuling reading mo para sa videong ito, ang iyong money and career reading. Magbibigay lamang ako ng 10 segundo upang makapili ng iyong ninanais na baraha. Mula sa puntong ito ay marahil nakapili ka na ng iyong kapalaran ngayong buwan. Tara, simulan na natin ang iyong reading. Para sa mga pumili ng card number 1, ang iyong napili ay Two of Pentacles. Ang Two of Pentacles ay nangmemensahe ng pagbabalanse ng mga gastusin, responsibilidad sa pananalapi, at kakayahang mag-juggle ng iba't ibang pinansyal na aspeto. Ang Two of Pentacles ay nagpapahiwatig na maraming bagay ang kasalukuyang pinapasan mo sa usaping pinansyal. Maaaring may dalawang pangunahing pinagkukunan ka ng kita o sabay mong hinaharap ang personal at pamilya mong gastusin. Sweldo dito, bayad doon. Groceries na yon, tuition bukas. Kalma lang, hindi kasi Superman. Cancer, budgeting is the key. Bantayan mo ang daloy ng pera, kung saan ito nanggagaling at saan ito napupunta. Huwag magpadalos-dalos sa paggastos. Maging maingat sa mga biglaang pagbili o investments na iyong buwan. Pagbabalanse ng trabaho at kita. Kung may side hustle ka, mukhang ito ay makatutulong. Pero huwag hayaang maubos ang iyong enerhiya. Para sa mga pumili ng card number 2, ang iyong napili ay Ace of Cups. Para sa mga minamahal na Cancer, ang Ace of Cups ay isang napakagandang baraha pagdating sa emosyon, intuisyon, at mga bagong simula, lalo na kung ito ay iugnay sa aspeto ng pananalapi o pera ngayong Mayo 2025. Ang Ace of Cups ay nagpapahiwatig ng pag-agos ng positibong enerhiya na maaaring may kinalaman sa bagong oportunidad sa pera, isang trabaho, proyekto o koneksyon na hindi lang praktikal, kundi nagbibigay din ng kasiyahan at emosyonal na fulfillment. Posibleng dumating ang bagong financial opportunity na konektado sa isang bagay na tunay mong mahal gawin. Maaring isang hobby na magiging source ng income o kaya'y isang offer mula sa isang taong malapit sa'yo. Ito rin ay panahon ng pagtanggap ng tulong, maaring emosyonal, moral o pinansyal mula sa iba. Huwag mahiyang tumanggap o humingi. Ang intuisyon mo ngayong Mayo ay malakas. Gamitin ito sa mga financial decisions. Kung may nararamdaman kang tama o hindi tama sa isang transaction o investment, pakinggan ito. Ugnayan sa ibang tao ang magdadala ng pera, collaboration, partnership o referrals. May dalang kasiyahan at renewal ang barahang ito. Magandang sign ito para sa mga Cancer na dumaan sa hirap kamakailan. Para sa mga pumili ng card number 3, ang iyong napili ay Four of Cups. Para sa isang Cancer ngayong Mayo 2025, ang paglabas ng Four of Cups sa usaping pera ay isang malakas na pahiwatig ng pagmamasid, discontent, at posibleng mga nawawalang oportunidad. Maaaring nararamdaman mong may kakulangan o dissatisfaction sa iyong kasalukuyang estado ng pananalapi ngayong buwan. Kahit na may dumarating na mga oportunidad, posibleng hindi mo ito napapansin o tinatanggihan mo ito dahil sa emosyonal na pagod, kawalan ng motibasyon o pagkukumpara sa iba. Huwag balewalain ang maliliit na oportunidad. May posibleng chance para kumita o makabawi. Pero kung masyado kang nakafocus sa kung ano ang wala, kung nararamdaman mong stuck ka o walang progreso sa pera, huwag mo itong ituring na permanenteng estado. Ang Four of Cups ay nagsasabi na ang sagot ay nariyan na, pero baka hindi mo lang nakikita dahil abala ka sa iba.
Panahon na upang tumingin muli, maging bukas, at pahalagahan ang mga simpleng oportunidad. Ayan na nga, Cancer, ang iyong tarot reading para sa buwan ng May 2025. Sana'y nakatulong ito upang bigyan ka ng gabay at inspirasyon sa mga daraping na araw. Tandaan, ikaw pa rin ang may hawak ng iyong kapalaran. Gamitin mo ang mga mensaheng ito bilang ilaw sa iyong landas. Kung nafa-resonate sa iyo ang reading na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa mga susunod pang readings. Muli, ito ang Ren Soul Tarot Channel. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo muli sa susunod na buwan. Ingat ka palagi, Cancer.